Nagsimula ang ikalawang episode ng solo leveling sa paglapit at pagpupuri ni Song Cheol kay Song Jinwoo sa kanyang matalas na kasanayan sa pagsusuri. Hiningi ni Song kay Song na alagaan ang kanyang sugat. Alam niyang nahihirapan si Juhee sa pagtugon sa matinding mga sitwasyon, habang inaalala ni Song ang kanyang mga karanasan sa mga B-rank dungeons, naniniwala siya na ang higanteng estatwa na sumabog ng laser beam ay isang kalaban na AOS rank. Inulit niya ang mga linya mula sa sinaunang kasulatan na binasa niya sa nakaraang episode, na nagdudulot sa pag-iisip ni Song kung ang Diyos na binanggit sa teksto ay ang higanteng estatwa. Nag-shift ang eksena sa kapatid na babae ni Song, si Gina, na nag-uusap tungkol sa trabaho ni Song sa isang kaklase. Ipinahayag ni Gina ang kanyang pag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Song at ang mga panganib na kinakaharap niya bilang isang hunter, na nagpapakita ng emosyonal na epekto sa kanyang mga mahal sa buhay. Bumalik tayo kay Song at ang kanyang mga kaalyado sa ikalawang dungeon. Inirerekomenda ni Song na lumikha ng matibay na estratehiya, ngunit isang miyembro ng grupo ay hindi sumasang-ayon at sinusubukan na magkaroon ng kanyang bilis upang makatakas. Sa kasamaang palad, namatay siya sa ilalim ng laser beam attack ng higanteng estatwa. Tanong ni Song ang patay gutom na mga intensyon ng estatwa at hiningi kay Song na ulitin ang unang utos ng sinaunang kasulatan. Pagkatapos na ulitin ni Song ang unang utos, bumababa si Song sa harap ng estatwa, tulad ng kinakailangan ng kasulatan na, purihin, ang Diyos. Huminto ang estatwa sa kanyang atake, na nagpapahiwatig na ito ang Diyos na binanggit sa kasulatan. Sinabi ni Song sa iba na gawin din nila, at nakamit nila ang pagtakas sa kamatayan. Sa ngayon, pagkatapos, tumaas ang estatwa ng Diyos mula sa kanyang upuan at lumapit sa mga hunter. Tanong ni Song kay Song kung ano ang dapat nilang gawin. Nalaman ni Song ang ikalawang utos tungkol sa pagpupuri sa Diyos. Lumapit ang isang hunter na lalaki sa estatwa ng Diyos at nagdasal sa ito, ngunit pinatay ito ng estatwa ng Diyos. Naniniwala si Song na dahil hindi angkop ang mga salita ng lalaking ito sa estatwa ng Diyos, pagkatapos, pinatay din ng estatwa ng Diyos ang isang babaeng hunter, na nagdulot ng pagtakas ng natitirang mga hunter. Sinubukan ni Park na tumakbo ng malayo ngunit pinatay siya ng isa sa mga kaalyado ng estatwa. Nakita ni Song ang ilang mga estatwa na may mga instrumento sa malapit at sinabi sa iba na patungo sa kanila. Pumunta si Song at isa pang kaalyado sa malapit na mga estatwa na ito, na hindi nagpapakita ng patay gutom na mga intensyon. Tumakbo si Song at si Juhee sa isang estatwa, ngunit iniwan ni Song si Juhee sa ilalim ng proteksyon nito dahil hindi siya sigurado kung ito ay magprotekta sa pareho sila. Bago si Song namatay sa paan ng estatwa ng Diyos, nakarating siya sa isang malapit na estatwa na may instrumento, na nagligtas sa kanyang buhay. Bumalik ang estatwa ng Diyos sa kanyang upuan, at nalaman ni Song na ito ang tamang paraan upang purihin ito. Dumating si Juhee kay Song at nalaman niya na nawala ang isa sa mga binti niya. Habang inaalingan ni Juhee ang sugat ni Song, sinisihan ni Kim si Song sa kanyang mahinang leadership at paglilitis. Habang sila ay nag-aangkat ng paraan upang makatakas sa dungeon, biglang, nagdulot ang estatwa ng Diyos ng pagbagsak ng sahig sa ilalim ng mga paa ng mga hunter at nagtawag ng isang altar. Ipinabatid ni Song ang intel tungkol sa mga altar at ang kasaysayan nito, pati na rin ang ikatlong utos tungkol sa pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Ipinabatid ni Song sa iba ang dungeon break phenomenon na nangyayari kapag ang isang pintuan ay buksan ng buo pagkatapos ng 7 araw, na nagpapahintulot sa mga halimaw na lumipas sa tunay na mundo. Inilalagay niya ang kahalagahan ng mga hunter na talunin ang boss ng dungeon at selyuhan ang pintuan bago ang 7 araw na limitasyon upang maiwasan ang mga ganitong mga sakuna. Sinabi ni Song na kung hindi nila matatagpuan ang paraan upang pigilan ang estatwa ng Diyos, malamang itong lilisan ang kanyang dungeon at magdudulot ng gulo sa tunay na mundo. Hiniling ni Song kay Kim at Juhee na pumasok sa domain ng altar. Biglang, lumapit ang ilang mga estatwa sa mga hunter. Sinabi ni Song sa lahat na panatilihin ang kanilang mga mata sa mga estatwa. Nag-break ang isang babaeng hunter sa presyon at tumakbo, na nagdulot ng medyo pagkakamali ni Song. Nahulog ang isa pang hunter sa presyon, inilagay si Song sa lupa, at tumakbo sa parehong direksyon bilang babae. Sinubukan ni Kim na tumakbo, ngunit sinabi ni Song sa kanya at sa iba na panatilihin ang kanilang mga mata sa estatwa. Naniniwala siya na ang asul na apoy na nakapaligid sa kanila ay kumikilos bilang isang timer. Kapag nawala ang apoy, malaya na sila.
Pinuri ni Kim si Song sa kanyang gabay ngunit pinili niyang umalis. Sinabi ni Song kay Juhee na tumakas kasama ni Song at iwan siya. Sinubukan ni Juhee na umalis ngunit natanto niya na hindi siya makapag-ilip ng kanyang mga binti, posibleng dahil sa sobrang paggamot sa sugat ni Song. Sinabi ni Song kay Song na tumakas kasama ni Juhee, ngunit ayaw ni Juhee na iwan siya. Binugbog ni Song siya at iniwan si Song. Nadarama ang kanyang kasalanan ngunit determinadong harapin ang mga konsekwensya. Sinubukan ni Song na lumaban ngunit nasaktan siya ng mga estatwa. Sa panahong brutal na ito, inaalala ni Song ang kanyang mga karanasan sa buhay, ang patuloy na pakikibaka upang patunayan ang kanyang sarili, at ang pasanin ng pagbibigay sa kanyang pamilya. Ang mga alaala na ito ay nagpapalakas sa kanyang determinasyon na mabuhay. Bago matapos ang huling apoy, isang log ay lumitaw sa harap ni Song. Ang log na ito ay nag-i-inform kay Song na siya ay kwalipikado na maging isang player. Sinabi nito sa kanya na may 2 segundo siya upang tanggapin ang alok, kung hindi, mamamatay siya. Nagsara ang episode sa pagtanggap ni Song sa alok na nagmarka sa simula ng kanyang pagbabago sa isang makapangyarihang hunter.